Biruin mo, 209,000 na, no? Pero, kita mo, hindi sila gumagawa ng komosyon, hindi sila nagdi-demand, hindi sila nagre-reklamo, uuwi sila. Kailangan umuwi eh, di ba? Yan ang sinabi ni Canada, umuwi. Yun! Uwian na! Uwian na! Ganun naman, another regular Wednesday, another cold regular Wednesday. Sabi ko, regular cold Wednesday kasi ganito naman talaga sa amin. Malamig. Yung mga balita ngayon sa Toronto, sa Vancouver, hindi sa Vancouver. Sa Toronto lang yata. Nag-i-snow ba ngayon sa Vancouver? Pero yung maraming nag-i-snow ngayon na makapal, di ba? Ganun ba sa Vancouver? Mayayabang mga taga Vancouver eh. Ay sa kanila walang snow, ulan lang. Ganun naman talaga eh. Kaya nga mahal sa Vancouver, yun yung binabayaran. Dito, umuulan ng snow. Doon, umuulan ng bills. Visit nawawala yung ko, yung headset ko. Ay, yung earpiece ko. Hindi ko alam kung saan ko nalaglag. Baka, puntahan ko nga yung isa kong rito, yung isa namin dinideliveran. Baka dyan ko nalaglag, feeling ko dyan ko nalaglag eh. Titignan ko lang sa may, Ano nga ngayon medyo mabait yung panahon. Hindi siya ganun kalamig. -19. Hindi ganun kalamig, no? Hindi ganun kalamig dito yan. Tinan mo, regular lang ako, as long as live, Hindi nga ako naka-jacket eh. Hindi, yung jacket ko nandun sa likod. Tinanggal ko na. Pero hindi in terms of coldness, dito sa amin, sakto lang. Sabi nga, nung isang shoutout kay Say, aming friend, dating ka-office mate ko sa social housing. Sabi niya pagka naglamig daw dun sa kanila ng onte na kaagad wala na kaagad pasok sa sa office nila. Wala lang niya. Wait lang. Titingnan ko rito. Wala. Hindi ko nakita. Hindi naman sa ano yung nawala yung headset na yun. Matagal na kasi sa akin yun. Parang ilang taon na. Bumili na ako ng mga ibang bumili na ako ng ibang headset. Nasira na yung binili ko ng mga headset. Siya ayos pa rin. Galing pa ng Pilipinas yun. Yung Anchor ba yun? Saka ang ganda ng pagkaka-snag kasi niya sa tenga ko. Kaya wala lang, nasasayangan lang ako. Nandito pa naman yung isa. Gumagana pa rin naman. Kaya lang, pero 3 years na yun. Ang tibay nung maghanap nga ako uli ng ganun. Sa alam ko sa ko pa binili Sa Shopee ko pa yata binili yun. Pero ayos lang. Ganun talaga. Pero yun nga, yung sinasabi nga ni Say, sa kanila raw, wala na kagad trabaho, ganyan. Sa amin dito, kahit -30 yan may pasok pa rin mga estudyante. Mga immortal yung mga rito mga makikita mo pa nga, yung mga puti rito, pa rin, mga naka-pek short pa rin. Hindi ko alam sabi ni yung bunso ko, sabi niya, hindi, nilalamig pa rin yan mga yan, daddy. Lang yan, parang lang, tiis ganda, sabi niya. Pero pag ganun naman kalamig, kahit pa sabihin mo may pasok, pwede mo namang hindi papasukin yung mga anak mo. Optional naman sa inyo. Huwag pumasok. Kasi malamig di ba? Lalo na yung yung bunso ko kasi naglalakad Yung panganay ko kasi nagbabas na. Sabi ko sa Kaise wala. Kami dito. Parang dapat maging immune ka sa lamig. Pero, yun nga. Yung gusto kong pag-usapan ngayon, meron ako nakitang post kanina na as of January 2026, simula last year lang. Ang dami na raw mga umuwi na mga kababayan natin. Pero alam mo yun, hindi sila yung maingay na na nagrarally, nagdidemand ng kung ano-ano, di ba? Nakikita niyo yung mga yung mga mekos. Grabe sila yung mga pa sila nagpoprotesta na kailangan nyo kami rito, yung mga ganun sa may sa may Brampton ba yun? Sa Brampton. Yung mga Pilipino raw, silent exit lang ang ginagawa. Kumbaga, hindi mo naman kailangang mag-demand di ba? Yung inaano ng mga Pilipino, pa rin, thankful pa rin daw sila sa mga nangyari sa mga comment sa mga nangyari, sa mga experiences na nagawa nila, sa pera na na-earn nila, kasi hindi naman daw nila ma-earn sa Pilipinas yun. Kahit brief moment of pagtira dito sa Canada pa rin sila, grateful pa rin sila
na napagbigyan sila ng ano ng pagkakataon na masubukang manirahan dito sa Canada. Hindi man sila pinalad na maging permanent resident, sabi nila, ano raw sila, babalik daw sila pagka yung ano na, humupa na. Kumbaga lumuwang-luwang na yung ng Canada, borders ng Canada. Iba naman kasi yung ano ngayon eh, yung higpit ngayon eh. 'Di ba sinasabi ko nga hindi lang naman Canada yung mahigpit, lahat mahigpit. Pero yun nga, sabi nung mga yung sa article, marami na raw talaga, parang nasa 200,000 simula 2025 hanggang ngayon. Ayon sa study. Biruin mo 209,000 na, no? Pero kita mo, hindi sila gumagawa ng komusyon, hindi sila nagdi-demand, hindi sila nagrereklamo. Uuwi sila kung kailangan. Yan ang mga Pilipino, kaya proud ako na maging Pilipino tungkol sa mga ganyan eh. No, wag lang yung tungkol sa mga chismis yan. Patay tayo diyan. Doon tayo kilala ng mga ng mga Canadians eh, mga chismoso eh. Pero other than that, yung yan, tingnan mo, di ba? Tapos siguro merong mga ilan-ilan mga kababayan natin na yung mga out of status, nag-i-stay dito, mga baka nag-TNT. Pero hindi lahat, hindi tulad ng ibang lahi na halos karamihan sa kanila ganun ang ginagawa pagka na out of status na. Yung mga Pilipino gumagawa ng paraan, yung legal way. May magko-comment na naman diyan, hindi naman lahat ganyan, meron din mga ganun talaga, no? Pero ang kagandahan, kahit pa merong kakaunti, hindi lahat, di ba? Bait mga Pilipino eh. Kababayan ko yung mga yun eh. Kababayan ko kayo eh. Ay mababait, para si Brandon Boy. Diba? Brandon Boy is good boy. Anong bagal nito? Pero yun yung yung balita. Pero marami yun 209,000. Kasi ilan lang yung natin dito, yung populasyon natin sa Canada. Mga Pilipino. Kumbaga, tayo, minority. Sa kabuuan ng Canada, hindi lang sa Manitoba, sa tayo, minority pa tayo. Ang pinakamaraming bilang dati Chinese. Ngayon ang mga mekos-mekos na. Sila na yung ngayon, pinakamarami. Sa atin naman hindi naman ang kagandahan kasi naman sa mga Pilipino, tayo, hindi tayo yung tulad ng mga mekos-mekos na pag pumunta dito, buong pamilya dinadala na, mga ganon. Tayo, nagte-take risk tayo. Pero yung hindi yung bahala na, no? Kumbaga calculated risk pa rin tayo. Kasi mahirap isugal eh. Isasama mo yung pamilya mo, di ba? Alam namang matatalino mga Pilipino. Kaya hindi sila yung basta-basta yung ganyan. Saka karamihan naman sa mga pumupunta rito yung mga rin. Yung may mga kaya rin, ganyan. Bihira na yung yung mga sumusugal na yung mga walang-wala talaga. Kasi ang pagpunta rito sa Canada, kailangan mo pa rin ng pera. Sa totoo lang, sabihin mo na yung yung pagpasok namin dito sa sa Canada, 'di ba? Lagi yung sinasabi, walang gastos kasi binalik sa amin. Pero initially, meron talaga, maglalabas ka pa rin ng pera mo. Isipin mo yun, maglalabas ka pa rin ng pang IELTS mo. Sa mga agency kasi required ang IELTS eh. Ngayon yata nasa 13,000 na yun. Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino na kunyari nagtatrabaho ka sa palengke, sa bibitawan mo ba ng basta-basta yung 13,000? Pangkain na, pangkain na ng pamilya mo yon, pang bayad na sa renta ng bahay mo, yung 13,000 na yun. Tapos hindi pa yun sigurado. Yun yung pinakamahirap kasi dun eh. Mabuti kung nilabas mo na yung 13,000 mo na yun sa IELTS, sigurado na eh. Kumbaga parang babayaran mo na lang, 13,000 palit IELTS kaagad na approve. Hindi eh. Mag-e-exam ka pa eh. Tapos karamihan pa sa mga natin, yung mga kababayan natin, yung alam mo yun, parang mga high school graduate, hirap as in hirap. Tapos bukod pa dun yung medical. Yung medical ko dati nasa 12,000 din yun. Ganun kabigat yung yung mga bayarin. Sinasabi ko lagi kasi na wala ngang bayad. Pero kasi ang inaano ko naman sa akin, binabalik din naman ng ng agency employer. Ginastos mo yun initially, pero makukuha mo pa rin. Bukod pa yun, meron pang iba dyan, mas malaki pa yung mga nilalabas. Hindi ko kasi pwedeng sabi ko sa inyo, gusto nyo ba mag-Patreon? Ang dami kong gustong ikwento yung tungkol sa mga
malulupit na galawan eh. Sabihan nyo lang ako, pagka yung magpe-Patreon tayo, para doon natin i-discuss yung mga yung mga galawan ng ibang mga kababayan natin. Pero yun lang naman. Mahaba na naman tong video na to. Naano ko lang yung mga kababayan natin, hindi sila pasaway. Umuuwi na sila ng Pilipinas ng, kailangan umuwi eh, di ba? Yan ang sinabi ni Canada, umuwi. Bakit tayo magpipilit dito, di ba? Yun ang inaano dun. Sige na, malapit na ako sa aking susunduin. No? Like, share, subscribe yung mga gaya, alam nyo na yun. Sige na, paalam.